Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, tinatalakay pa rin natin yung mga aksamul i'rab, mga uri ng i'rab. At ang mga salita nga ay maaring mahati lang sa apat. Apat lang. Yung aning dulo niya? Damma. Yung nasab, fatha. Yung, ano ba yung isa? Yung khaf, aning dulo niya? Kasra. At yung jazm, ang dulo niya ay sukun. Masigla ka ngayon, anong meron? Sarap tulog mo? Diba, memorize mo lang, pag nagbasa ka ng Quran, wala na naman. Magbasa kayo lagi ng Quran, inshallah. Nalilito po ako minsan sa mga Okay na yung nalilito ka, at least ginagawa mo. Ang problema, hindi ka nalilito kasi hindi mo ginagawa. Parang nag-aaral ka magmotor. Nag-aaral ka magmotor. Hindi ko pa sumisemplang kahit kailan. Kasi hindi ka naman nagbomotor talaga eh. Hindi achievement yun. Pero kung sumisemplang ka kasi nagmomotor ka, okay yun. Ikaw, nalilito ka kasi nagbabasa ka ng Quran, okay din yun. Wag mong, kumbaga, hindi siya masama na nalilito ka. Ibig sabihin, palatandaan yan na nagsisikap ka. Alhamdulillah. So, apat lang siya. Apat lang yung magiging i'rab. Raf, nasb, khafd, at yung jazm. So nga dito, balikan natin ng konti yung huling mga nabanggit. Idan fi babil i'rab sakat al-huruf wa kull al-mabniyat min al-asma'i wal af'al. So nga sa i'rab, walang i'rab ang mga huruf. Hindi sila magiging mu'rab kahit kailan. Pwede lamang magiging mu'rab ang mga isim at ilang af'al. Pero yung mga mabni, ang mabni, ito yung kabaligtaran ng mu'rab. Ang mu'rab, yung merong i'rab. Kapag walang i'rab, ang tawag sa kanila mabni. Mabni, ibig sabihin, matatag na siya, para na siyang bahay, hindi na siya mababago. Hindi na siya mababago. So dito, falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazama fiha. Yung mga isim, pwede silang magiging u, a, o kaya i ang dulo. Pero never na mangyayari magiging sukun ang kanilang dulo. Ang mga isim, maaaring nagiging sukun ang dulo nila kasi nasa dulo sila ng salita. Hindi na binabasa yung dulong haraka. Pero meron pa rin yung haraka, di ba? Meron pa rin yung haraka. Halimbawa, alhamdulillahi rabbil alamina. May haraka pa rin yun, fatha. Pero kapag binasa natin yung Fatiha, pinutol natin yung aya na yon, alamin na lang. Pero hindi nagiging sukun. Hindi siya nagiging sukun. Lagi siya may haraka. Ang lahat ng isim ay merong haraka palagi sa dulo. Hindi siya nagiging sukun. Yung mga fi'il naman, so ito ay maaaring magiging u, magiging a, o magiging sukun ng dulo, pero hindi sila magiging i ang dulo. Kumbaga hindi siya magiging i ang dulo. Merong may i, halimbawa yung dahabti, di ba? Pero actually yung i nito, karugtog talaga siya nung ta. Kaya wala siyang kinalaman pa rin sa i'rab. Hindi siya nagiging i'rab. Sa sunod na nabanggit, istarakatil asma'u wal af'alu fi shay'aini min al-aqsamil arba'a wa huma ar-raf'u wan nasb. Pero yung parehong isim at fi'il, pareho silang merong raf at nasb. Parehong maaring magiging u at a ang dulo nila. Waqtassatil asma' bil khafd. Sa mga isim, sila lang ang pwedeng magiging i ang dulo. Lalong-lalo na kung may harfu jar, di ba? Lalong-lalo na kung may harfu jar. Bizaydin ilallahi, so sila ay magiging i ang dulo.
At yung mga fiil, sila lang yung special na pwedeng magiging sukun ang dulo. Sila lang ang pwedeng magiging sukun ang dulo. Halimbawa, katabtum, dhahabat, lahat yun ay sukun. Walang haraka yung dulo nila na salita. Sa sumunod na nababanggit, na'ti mithalin fihi ar-raf'u wa nasbu fil fi'li wal isim. So ito yung sample na merong u at a sa mga fi'il. Halimbawa, ar-rajulu yaqumu. Ano ibig sabihin nito, ar-rajulu yaqumu? Ang lalaki ay tumatayo. Ang lalaki ay tumatayo. O pwede rin itong mga hulugan, ang lalaki ay nakatayo. Kumbaga sa context. Pero syempre ito ay fi'il. So mas tama yung tumatayo. Pero nga sa context, pwede rin nakatayo. Ar-rajulu yaqumu. Ar-rajulu ismun marfu'un. So ito na yung example ng i'rab. So ganito ginagawa ang i'rab. Ina-identify muna ang salita kung anong klase ito. Ito ba ay isim, fi'il o harf? So ang ar-rajulu na unang salita, dalawa lang naman yung salita dito, di ba? Ar-rajulu, isim. Ito daw ay isim. Marfu, at ito ay marfu. Ngayon, ano ang palatandaan na ang salitang ar-rajulu ay marfu? Ha? Yung damma, yung u. Ar-rajulu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Ito, yung damma na yan. Yaqumu, ang salitang yaqumu, dalawang salita sila, di ba? Ar-rajulu at yaqumu. Sa yaqumu, fi'lun marfu. At ang yaqumu, fi'il din. Fi'il naman siya yung yaqumu, pero ito raw ay marfu din. Marfu, ibig sabihin ng kanyang dulo ay u din ang dulo niya. Ar-rajulu, marfu, kasi u yung dulo. At ang yaqumu, marfu din kasi u ang kanyang dulo. Idan, ishtaraka fir raf'i. So, ibig sabihin nito, pareho silang merong raf. Pareho silang merong u sa dulo. Watakulo, kung sasabihin mo naman, lan nukrima al-muhmil. Lan nukrima al-muhmil. Yung lan nukrima, ito nukrim mo talaga ito. Ito yung sinasabi ko na merong la, o merong lam, merong la, merong lan. Lam, past tense. La, present tense. Lan, future tense. So hindi raw nila pararangalan ang muhmil. Yung nukrim mo talaga ito. Pero siya ay nagiging nagiging kasra dahil sa lan. Dahil sa lan. Lan nukrima. Lan nukrima. Al-muhmila, kaya ito nagiging fatha, kaya siya nagiging mansub, dahil siya yung maf'ul. Dalawa dito yung amil. Yung nagpaparangal at yung pinararangalan. So, kaya ito nagiging muhmila. Nukrima, ito yung nukrima, fe'lun mansubun. So, itong yakumo, fe'lun marfu'un. Marfu, bakit naging marfu yung yakum? Anong palatandaan? Yung damma, yung u. Pero kung itong yakumo na ito, naging yakuma, anong tawag sa kanya? Marfu pa rin ba? Mansub na siya. Kung itong yakumo, magiging yakuma, magiging mansub na siya. So ito yung nangyari dito. Yung nukrima, originally nukrimo ito. Nukrimo. Pero dahil sa lan, ang kanyang dulo ay nagiging naging fatha. Kaya ito ay fe'lun mansubun. Fi'il ng kanyang dulo ay nasb. At ano yung nasb? Fatha. Ang dulo niya ay fatha.
Ngayon ang muhmila, isim din, pero ang kanyang dulo ay fatha, kaya anong tawag kapag ang isim o fi'il ay, ang dulo niya ay fatha? Mansub. Yan, mansub. Iba pang sample, taqulu, la tandur ilal muhmili. La tandur ilal muhmili. La tandur, pautos ito. Actually, pagbabawal. Huwag mong titingnan ang muhmil. Okay? So kaya ito naging sukun dahil sa la. Kasi ang lahat ng amar, ang kanyang dulo ay sukun. So dito, la tandur, huwag mong titingnan ang muhmil. Okay, so yung la, ito ay harf. So wala itong i'rab. Wala yung i'rab. Kaya ang nababanggit na dito, itong tandur na. So yung tandur, ito ay fi'il. Kasi nga ito ay amar. Tandur, fi'lon majzumun. Ito daw ay fi'il, ito ay verb na, ang dulo niya ay kapag majzum, sukun. Ito ay fi'il, verb na ang dulo niya ay sukun. Originally, kung halimbawang ito ay mudari, ito ay magiging tanduru. Pero dahil ito ay amar, ito ay nagiging tandur. Tandur. La tandur, huwag mong titingnan. At ito nga ay fi'lun majzum. Ito ay fi'il ng kanyang dulo ay sukun. Yung al-muhmili, itong ila, harf din yan. So wala yung i'rab. Pero itong muhmili, ang kanyang dulo ay kasra. Therefore, ito ay ismun makhfudun. Ito ay makhfud. Ano yung makhfud? Ang dulo ng makhfud, kasra. Al-khafdu, khasun bil asma. Khasun bil asma, ang pwede lamang magkakaroon ng i ay ang mga isim lang. Kaya dito, ito sample yung muhmili, siya nga ay isim. At ito ay nagiging i, may dahilan, itong ila. Dahil inunahan siya ng harfu jar, kaya siya naging i ang dulo. Sige, sinasabi rito, al-khafdu khasun bil asma, ang pagiging i ng dulo ay special lamang para sa mga noun. Wal jazmu khasun bil af'al, samantalang ang mga sukun ay mangyayari lamang sa mga verb. Kaya kapag may mabasa kayo sa Quran na i ang dulo, most probably yun ay isim. Liban na nga lang doon sa mga idinugtong lang na i. Yung i. Halimbawa, yung yung walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut tagut. So doon sa wajtanibu, ano yun sukun din yun na may tuturing kahit yung dulo niya ay may waw at alif na pang jam. So yan. So para siya sa mga fi'il. Yung tinatawag na yung jazm o yung pagiging majzum, yung pagiging dulo niya ay sukun. Yan, para siya sa mga fi'il. Pero yung yung mga noun, so ang kanyang ang pagiging sukun ng dulo nito, o yung pagiging i ng dulo nito o kasra, ay special lang para sa mga isim. Ngayon sa pagbubuod, anna aksama li'rab arba'a. Sa merong 4 na uri o 4 na bahagi ang i'rab. Ang pagiging dulo niya ay a, i, u, at sukun. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Raf'un, ano yung dulo? Damma. Nasbun, ano ang dulo? Fatha. Khafdun, anong dulo? Kasra. Jazmun, ano ang dulo? Sukun. So 4 lang. 4 lang. Yan yung pinagbabatayan ng 4 na bahagi o uri ng
tinatawag na i'rab. At dito binanggit ulit, wa anna al-asma'a wal af'ala tashtariku fi raf'i. Ang mga isim at fi'il pwedeng magiging u ang dulo nila. Pwede rin magiging i, wan nasbi. Pero magiging ang isim, pero ang isim lang ang pwedeng magiging i ang dulo. Wa tanfaridu al-asma'u bil khafdi. Isim lang ang pwedeng magiging i ang dulo, walay sa fiha jazmun. At kahit kailan ay walang isim na ang dulo nito ay sukun. Lahat ng isim ang dulo niya ay an, in-un, a, i, u. Ganun lang ang pwede mangyari. Wa tanfiridu al-af'alu bil jazmi walay sa fiha khafdun. At yung fi'il naman, yung mga verb, sila lang ang pwedeng magiging sukun ang dulo. At hindi sila magiging i ang dulo kahit kailan. So ngayon sumunod, wahal yadkhulu fi hadhil aqsam al-harf, sa yung mga harf ba, yung mga ila, fi, pwede ba silang magiging a, i, u ang dulo o kaya magkakaroon ng sukun? La yadkhul, hindi sila mapapabilang sa mga mu'rab. Li'annahu la yatagayyar, hindi nagbabago ang mga harf. Ang min talaga siya. Ang ila talaga siya. Hindi siya magbabago. Hindi siya magbabago kahit kailan. Kaya, yung harf, hindi siya talaga ibinibilang sa i'rab. Kaya nga dito, di ba? La tandur ilal muhmil. Hindi na dito binanggit yung la. At hindi na rin binanggit dito yung ila. Hindi na binanggit. Ang binanggit lang yung tandur at yung muhmil. Tandur kasi fi'il, muhmil kasi isim. Pero yung ila at yung la, wala sila dito sa i'rab. Kasi hindi sila kasama sa mga salita na may i'rab, alhamdulillah. So yung fi'il, la yatagayyar, so walang i'rab. Hal tadkhulul asma'ul mabniyah? Pero siyempre, bagaman yung mga isim ay merong i'rab, kasi pwedeng maging di ba? A, I, U ang dulo ng isim. Ra'aytu Zaidan, ja'a Zaidun, marartu bi Zaidin, naging Zaidan, Zaidun, Zaidin, ang Zaid nagbabago. Pero meron kasing tinatawag na asma'ul mabniya. Mga asma na hindi nagbabago ang dulo nila. So itong mga bagay na ito, pangalan na ito, la tadkhul din. Hindi rin sila mabibigyan ng pagbabago sa kanilang mga dulo. Li'anna al-mabni la yatagayyar. Dahil ang pangalan na mabni hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago. Pero syempre yung mga pangalan na ang dulo niya ay alif maksura, halimbawa Isa, Asa, so yun ay itinuturing pa rin na mu'rab pero takdiri. Ina-assume na nagbago ang kanyang dulo. Ang tinutukoy dito na asma'ul mabniya, yung mga pangalan talaga na hindi nagbabago ang dulo niya. Halimbawa, Makkata. Ang Makkata yun palagi. Makkata. Kahit unahan siya ng harfu jar, Makkata. Ila Makkatal Mukarrama. Hindi siya magiging Makkatil Mukarrama. Makkata talaga siya. Makkata kasi siya ay mabni. Siya ay mabni. Yan nga, wala sila sa i'rab dahil ang mabni ay hindi nagbabago. Lianna al-mabniya la yatagayyar. Ngayon, yung mga af'al naman. Hal tadkhulu al-af'alul mabniya? So, meron bang mga fi'il na mabni? At mabibilang ba sila sa, kumbaga sa i'rab? Ganun din, la tadkhul. Walang paggagamitan. Lianna al-af'al al-mabniya la tatagayyar. Dahil yung mga af'al na mabni, hindi sila mababago. Hindi sila mababago. So yung mga af'al na mabni, ito yung syempre, hindi sila binago dulot ng anumang nandoon sa sentence. At ang mga af'al na amar, yung mga pautos, actually sila ay mabni. Sila ay mabni. Halimbawa, la tandur talaga yun. Huwag mong titingnan, hindi yun magbabago.
Pero yung ano, yung halimbawa, ang nagbabago usually mudari, yung present tense. Halimbawa, yadhabu. Yadhabu. Ano ibig sabihin ng yadhabu? Umaalis siya, umaalis. Present tense, ngayon siya umaalis. Yadhabu. So, gamitin natin yung sinasabi ko palagi, yung lam, la, at yung lan. Lam, past tense. Kapag ginamit mo yung lam sa yadhabu, ang yadhabu magiging sukun. Lam yadhab. Ibig sabihin, hindi siya umalis. Hindi siya umalis. Ngayon, la yadhabu. Ibig sabihin, nangyayari ngayon, la yadhabu, hindi siya umaalis. Nandun pa rin siya, hindi siya umaalis. Kapag ginamit natin yung lan, ibig sabihin present tense, lan yadhaba na siya. Kanina yung lam naging sukun, di ba? Ngayon yung la, naging damma yung dulo niya. Yung lan, yung mangyayari pa lang sa hinaharap, ang dulo niya magiging fatha. Lan yadhaba, hindi siya aalis. Lam yadhab, hindi siya umalis. La yadhab, hindi siya umaalis. La yadhabu, hindi siya umaalis. Lan yadhaba, hindi siya aalis. So yung yadhabu, nagbabago yung dulo niya. Pero yung mga amar na fiil, hindi magbabago. Yun pa rin siya. Idhab, idhaba, idhabu. Hindi siya nagbabago. Yung mga variation ng idhab, may kinalaman yun sa kung ilan ba yung inuutusan. Pero wala yung kinalaman sa anumang kasama sa sentence na yun. Hindi katulad ng lam yadhab, la yadhabu, at lan yadhaba. Madadaanan pa natin yun, inshallah. Kasi nga, yung mga af'al na mabniya, hindi sila nagbabago. Idan, la yadkhulu illa al-asma'u wal af'alu al-mu'rabatu faqat. Hindi mapapabilang sa i'rab yung mga isim at fi'il. Hindi mapapabilang sa i'rab ang anumang isim o fi'il liban na lamang sa mu'rab. Walihada naqul, dahil dito masasabi natin, inna al-i'raba tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati alayha lafdan aw takdiran. Kaya nga dahil dito, ang kahulugan ng i'rab, tagyirul awakhir, pagbabago ng dulo ng salita. Li ikhtilafil awamil, dahil sa pagbabago ng mga awamil. Yung mga awamil, yung kumikilos doon sa sentence. Kaya nga Zaydun, nagiging Zaydan. Yung Zaydun, isa lang siya na amil. Siya yung dumating. Ja'a Zaydun. Pero kung ra'aytu Zaydan, dalawa na silang amil. Yung nakakita at yung nakita, si Zayd. Kaya naging Zaydan. Yun yung awamil. Liktilafil awamil ad-dakilati alayha, lafdan o takdiran, ito man ay lafdan, literal na, kumbaga, nagbabago yung dulo, o takdiran, ina-assume na nagbagong dulo, katulad nga ng salita na isa. Pero syempre, merong mga isim na hindi nagbabago ang dulo, katulad ng makkata, na nananatili siyang makkata, ang tawag doon ay mabni, hindi siya tinatawag na mu'rab, alhamdulillah. So ito yung karugtong ng pagtalakay natin. Tutuloy pa natin ito, inshallah. So itong ajurumiyya, dinadahan-dahan lang natin. Kasi ang totoo nito, hindi natin kailangan magpahaba ng pagtalakay nito. Ang mahalaga dito, mag-practice kayo, magbasa ng Quran, umunawa ng Quran, o kahit iba pang mga Arabic na babasahin. Kahit magbabad tayo rito, kada araw mag-aaral tayo nito, 5 oras. Hindi nyo ito matututunan. Kayo ang dapat higit na magsikap, inshallah. Pag hindi nyo ito matutunan, hindi nyo ako pwede sisihin. Sabihin ng kambal, hindi namin natutunan, di marunong yung nagtuturo eh. Hindi pwede eh. Kayo yung nag-aaral eh. Hindi pwedeng isisisi nyo sa akin. Dapat kayo magsikap, inshallah. Tutuloy natin ito bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.